Sa kabundukan ng Kalinga, sa isang maliit na baryo na tila naliligid ng mga ulap, matatagpuan ang isang matandang babae na naging buhay na alamat, si Apo Wang-od Ogay. Sa kanyang mga kulubot na balat, may nakaukit na kasaysayan ng lahi, kultura at pananampalataya. Siya ang tinaguriang huling mamabatok ng Kalinga, ang tagapangalaga ng isang sining na halos kasing tanda ng mga ilog at bundok na bumabalot sa kanilang lupain. Sa kabila ng kanyang edad na mahigit isang siglo, si Apo Wang-od ay patuloy na humihinga sa ritmo ng mga batok ng karayom at uling, ang tunog ng kulturang matagal nang nilimot ng modernong mundo. Ngunit sino nga ba siya bago siya tinaguriang living legend? Ano ang nagtulak sa kanya na manatiling tapat sa tradisyon ng kanilang mga ninuno at paano siya humarap sa mga kontrobersiya at pagbabagong dulot ng kasikatan? Ang kwento ni Apo Wang-od ay hindi lamang simpleng talambuhay ng isang alagad ng sining, kundi isang salaysay ng katatagan, kababaang loob at pag-ibig sa kultura sa gitna ng modernisasyon. Ipinanganak si Wang-od Ogay noong Pebrero 17, 1917, bagaman may ibang tala na nagsasabing mas maaga pa, sa Buskalan, Tinglayan, Kalinga. Isa siya sa mga anak ng mag-asawang umaasa lamang sa simpleng pamumuhay. Pagtatanim ng palay, pag-aalaga ng hayop at pag-aani ng ani ng kalikasan. Bata pa lamang si Wang-od ay nahilig na siya sa sining. Habang ang iba ay naglalaro sa labas, siya ay mahilig mag-obserba sa mga matatandang babae ng kanilang tribo na gumuguhit ng mga disenyo sa balat ng mga mandirigma. Noong panahong iyon, ang batok o tradisyonal na tattoo ay hindi lamang palamuti. Isa itong sagradong ritual, isang tanda ng tapang, karangalan at pagiging ganap na mandirigma o dalagang may dangal. Sa kanilang kultura, bawat guhit sa balat ay may kahulugan. Ang mga linya ay kumakatawan sa daan ng buhay. Ang mga bilog ay sa siklo ng panahon at ang mga simbolo ng ahas, araw at bundok ay sumasalamin sa ugnayan ng tao sa kalikasan. Lumaki si Wang-od na tahimik at mapagmasid. Sa murang edad na 15 taon, ipinakita na niya ang kanyang likas na kakayahan sa sining ng batok. Nakita siya ng isang kilalang mambabatok noon na si Apo Wang-od at tinuruan siya ng mga teknik kung paano maghalo ng uling, kung paano tumusok ng balat nang hindi labis na nasasakta ng tao, at higit sa lahat kung paano igalang ang espiritu ng sining. Hindi kailanman nag-asawa si Wang-od. Ayon sa kanya, may minahal siyang lalaki noong kabataan niya, isang mandirigmang tinawag sa giyera at hindi na muling nakabalik. Mula noon, pinili niyang ialay ang kanyang buhay sa sining at sa kanyang tribo. Sa halip na bumuo ng sariling pamilya, pinili niyang maging ina ng tradisyon, isang tungkuling mas dakila kaysa sa anumang pag-ibig na pansarili. Ang pagiging mambabatok ay hindi madali. Sa panahon bago pa dumating ang mga modernong tattoo machine, ginagamit ni Apo Wang-od ang matulis na tinik ng pomelo o kalamansi at uling mula sa pugon na hinalo sa tubig bilang tinta. Ang proseso ay masakit, mabagal, ngunit may espiritual na kabuluhan. Bawat disenyo ay may dasal, bawat patak ng dugo ay sakripisyo, bawat guhit ay sumpa at pangako. Kapag siya ay nagbabatok, hindi lamang siya gumuguhit ng imahe, nag-uugnay siya ng kaluluwa ng tao sa kasaysayan ng kanilang lahi. Sa kabila ng paglipas ng panahon, nanatili siya sa Buskalan, patuloy na tinatato ang mga natitirang anak ng kanilang tribo at mga dayuhang dumadayo. Noong unang dekada ng 2000, nagsimulang makarating sa media na ang balita tungkol sa isang matandang babae na patuloy na gumagawa ng tradisyonal na tattoo sa kabundukan ng Kalinga. Ang mga dokumentaryo mula sa Pilipinas at ibang bansa ay nagpakita ng kanyang sining at di nagtagal ay sumikat siya sa buong mundo. Nang lumabas siya sa mga programa ng National Geographic, BBC at iba pang mga banyagang publikasyon, bigla siyang naging global icon ng indigenous art. Mula sa pagiging tahimik na tagapangalaga ng tradisyon, siya ay naging simbolo ng cultural resilience. Patuloy na ang sinaunang sining ng Pilipinas ay buhay pa rin. Dumagsa ang mga turista, mga Pilipinong gustong makaranas ng kulturang katutubo, mga dayuhang manlalakbay na naghahangad ng kakaibang marka at mga sikat na personalidad na gustong magkaroon ng pirma ng alamat. Sa mga bisitang ito, nakilala siya bilang Apo Wang-od, ang pinakamatandang tattoo artist sa buong mundo. Maraming kilalang taong lokal man o banyaga ang dumayo sa Buskalan para maranasan ang batok ni Apo Wang-od. Para sa maraming tumatanggap ng kanyang batok, hindi lamang ito souvenir, kundi basbas, isang paalala ng katatagan, tapang at koneksyon sa kalikasan at kultura. Hindi tulad ng mga modernong tattoo artist na may nakapirming presyo, si Apo Wang-od ay hindi naniningil sa paraang komersyal. Sa halip, may donation system o ayuda ang mga nagpapatattoo.
Karaniwan ng mga bisita ay nagbibigay ng 500 hanggang 1,000 pesos bawat tattoo, depende sa laki ng disenyo. Ngunit higit pa rito, ang mga tao ay nagbibigay ng regalo tulad ng pagkain, kape, bigas o tela bilang tanda ng pasasalamat. Ang tattoo para kay Apo Wang Od ay hindi pera ang sukatan ng kanyang sining. Hindi niya kailanman itinuring ang kanyang sining bilang negosyo, kundi isang misyon. Sa kabila ng kanyang kasikatan, hindi nakaligtas si Apo Wang Od sa mga kontrobersiya. Isa sa mga pinakapinag-usapan ay noong inilabas ng Nash Academy, isang online learning platform ang isang Wang Od Tattoo Masterclass noong 2021. Lumabas ang issue na hindi raw siya nagbigay ng pahintulot sa paggamit ng kanyang pangalan at imahe. Nagalit ang mga kamag-anak at tagapangalaga niya at nagsabing hindi nila alam ang tungkol sa proyekto. Agad itong naging national issue tungkol sa pang-aabuso sa kultura ng katutubo at pag-angkin ng kanilang sining. Makalipas ang ilang buwan, humingi ng paumanhin ng Nash Academy at bumalik sa Buskalan upang ayusin ang gusot. Pagkatapos ng investigasyon ng National Commission on Indigenous People, napag-alabang nagkaroon lamang ng hindi pagkakaintindihan at muling naibalik ang tiwala. Isa ring madalas na pag-usapan ay ang paraan ng kanyang pagtatatu, lalo na kapag lalaki ang nagpapatatu sa bahagi ng katawan na malapit sa maselang bahagi. Sa ilang viral na video, makita si Apo Wang Od na hawak ang maselang bahagi ng lalaki, ang dibdib o tiyan habang nagbabatok at pagkatapos magpatatu. Ito'y ginawa ng malisyosong interpretasyon ng ilang netizens. Subalit sa totoo, hindi ito sexual o bastos sa kanilang kultura. Bilang tradisyonal na manggagamot at mambabatok, bahagi ito ng kanyang trabaho at ang paghawak niya sa maselang bahagi ng isang lalaki sa lamang biro. Subalit ang maayos na paghawak sa balat upang maging pantay ang tusok ng karayom, wala itong halong kabastusan o intensyon, kundi bahagi ng sinaunang ritual ng katumpakan, ng maayos na pagtatatu. Ngayong mahigit isang siglo ng edad ni Apo Wang Od, alam niyang hindi na siya magtatagal. Ngunit bago pa man siya tuluyang tumigil, ipinasa na niya ang kanyang kaalaman sa mga pamangkin at apo. Sina Grace Policas at Elyang Wigan na ngayon ay kapwa mamabatok na rin. Ayon kay Grace, tinuruan sila ni Apo hindi lang ng teknik kundi ng puso sa paggawa ng batok. Ang bawat tusok ay dapat may layunin at ang bawat guhit ay may dasal. Kaya't kahit dumarami ng mga modernong tattoo artist, nananatili ang kakaibang espiritu ng batok ni Apo Wang Od, isang sining na hindi basta nadadaya o napapantayan. Maging ang pamahalaan ay kinilala ang kanyang kontribusyon. Noong 2018, siya ay ginawaran ng dangal ng Haraya Award ng National Commission for Culture and the Arts. At noong 2023, siya ay lumabas pa sa isang cover ng Vogue Philippines na ginawang pinakamatandang cover model sa kasaysayan ng magazine. Ang larawan niya sa pabalat, kulubot ang balat ngunit may ningning ang mga mata, ay nagsilbing inspirasyon sa buong mundo. Ipinakita nito ang kagandahan ay hindi nasusukat sa edad, kundi sa lalim ng karanasan at halaga ng kultura. Hanggang sa kasalukuyan, naninirahan pa rin si Apo Wang Od sa kanyang tahanan sa Buskalan. Sa edad na mahigit 108 taon, patuloy pa rin siyang nagbabatok. Bagaman mas madalas na niyang ipinapasa ang trabaho sa kanyang mga alagad, tuwing may bisita, nakaupo pa rin siya sa maliit na bangkito, may hawak na tinik at uling at may ngiti sa labi habang inaabot ang braso ng bagong anak ng tinta. Minsan ay tinanong siya ng isang manunulat kung hindi ba siya napapagod. Ang sagot niya, hanggat kaya daw niya, magbabatok siya para hindi mawala ang kanilang kultura. Pag tumigil siya umano, baka mamatay na rin ang tradisyon. Ang buhay ni Apo Wang Od ay isang epiko ng katatagan at pagmamahal sa kultura. Mula sa isang batang naglalaro sa kabundukan hanggang sa pagiging pandaigdigang simbolo ng sining, hindi siya nagbago. Hindi siya nabulag sa pera o kasikatan. Sa halip, pinanatili niyang dalisay ang kanyang sining at dangal ng kanyang tribu. Sa kabila ng mga kontrobersiya ng mga maling pag-unawa at ng paglipas ng panahon, nananatiling buhay ang kanyang tinta. Hindi lamang sa balat ng mga taong kanyang natatawan, kundi sa puso ng mga Pilipinong muling nakakita ng halaga ng sariling kultura. Tunay nga na si Apo Wang Od ay hindi lamang huling mambabatok ng Kalinga, kundi buhay na tulay ng nakaraan at kasalukuyan. Isang patunay na hanggat may taong nagmamahal, sa pinagmulan, hindi kailanman mamamatay ang kultura.